umpisahan ko lang sa kwento yung ating pag-uusapan ngayon. But first, let me read this verse. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Father, we acknowledge your presence tonight. Nawa, Panginoon, balutin mo po ang bawat isa ng iyong banal na spirito, ang iyong kaalaman at ang iyong karunungan ang manguna sa bawat isa. Gamitin mo po ako sa lugar na ito upang ihayag ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Kuwento ko lang sa inyo, this is just a metaphor, pero this is a very good story about a king and his kingdom. No? Nung unang panahon, there was a king na grabe mag-implement talaga ng justice sa kanyang kingdom, no? Merong isang kingdom na walang crime. As in, zero rate. Wala talagang krimen. Sa mga magnanakaw, walang magnanakaw and all. Kasi, pagka merong nahuling magnanakaw, nung mga time nila, no, all the thieves, no, yung mga thieves, ang ginagawa, ang punishment nila, first offense, nilalatigo sila sa likod. 36 times. Sino ditong na-experience mahampas na ng belt ng kanyang nanay or ng tatay? Diba? Isang beses pa lang parang gusto mo nang magtino. Tama? Pero you can just imagine that 36 times, hahampasin ka, no? Grabe yun. That's first offense. May damit ka pa nun. Second offense, wala ka ng clothes. Skin to skin na yun. Diba? Mga brad, alam nyo naman yan, belting, di ba? 36 times. At hindi lang isang pirasong belt yung inahampas sa'yo. Alam nyo ba yung latigo ng yung maraming hibla? Di ba? Pak. And that is 47 times. Skin to skin, whipping. So simula noon, wala na nagnakaw. Napakalinis ng kanilang kaharian. Hallelujah. Sino pong gustong sumubok? Di ba? But one day, isang araw, na-figure out or nalaman nitong mga tao doon sa kingdom or sa castle, no, sa kaharian. Ang daming nawawala. Yung mga display, mga figurines, yung mga valuable things nawawala. At hindi nila alam kung sino ang pwedeng maging salarin dahil sa loob siya ng palace. Nag-imbestiga sila at nalaman nila na ang salarin ay ang nanay ng hari. Meron silang law. Tama? Kanina sinabi ko sa inyo kung anong punishment pag nahuling ang nagnakaw. So meron silang batas. Tatanungin ko kayo. Ano ang gusto nyo mangyari doon sa nahuling magnanakaw na nanay ng hari? Can anybody answer me? Anong gusto mong mangyari doon sa nahuli? Galit na galit ka, no? Tama di ba? Oh, sino pa? Sino sa inyo yung may puso naman pero gusto niya umiral yung justice? Hello? Anong sa tingin mo o anong gusto mong mangyari kung ikaw kaisa ka doon sa harian? Tanungin natin si Teacher Fres. Teacher, sis, ano ang gusto mong mangyari doon sa nanay ng hari? Same. Okay, same. Ngayon, ang tanong ko, mga kapatid,
Kung ikaw yung hari na nagpapatupad ng batas, ano ang gagawin mo? Nalaman mo, nanay mo yung nagnakaw. Tanong natin si Brother Hans. Parang hirap no? Eto na. Tatanungin ko naman yung mga sumagot ng kung ano din yung, tatanungin ko si Brother EJ ba pangalan? Jeremy. May J din naman di ba? Brother J. Sige. Anong gagawin mo pag kung ikaw yung hari, di ba? Nalaman mo na yung nanay mo pala yung nagnakaw. Anong gagawin mo? Grabe ka naman sa nanay mo. Tanungin natin si Presi. Mapagmahal sa nanay to, sa magulang to. Tanungin natin, anong gagawin mo kung ikaw yung hari? Parang hindi mo kaya, no? No? Si Bricks kaya, anong gagawin mo pag nalaman mo nanay mo? Split the punishment. Half sa nanay mo, half sa'yo. As a king. Okay. You may sit down. 50% ang score mo. Kasi half di ba? Ngayon mga kapatid, I will tell you. Yung hari, alam mo kung anong ginawa niya? Dahil ayaw niyang masira yung reputation niya sa king, pinatawan niya ng parusa yung nanay niya. Okay, here comes the day of the punishment. Nandyan na yung nanay. Nung hahampasin na siya, ang ginawa niya, tumakbo siya papunta sa nanay niya, and he hugged her mother. Siya yung bumata lahat ng whipping. Inangkin niya yon. Bakit? Ano ba yung law? Kailangan lang naman may tumanggap ng punishment because of the sin. Tama? So ang ginawa niya, okay, ilatag ang parusa. Ipataw ang parusa. Nung hampasin na umeksena yung king, ako na. Nakuha niyo? So how can I express? Hello? Alam niyo, when God created the world, there is already a law. That's why He cannot reverse what happened. Tama? Nung nagkasala si Eva at Adan, hindi niya na kayang i-reverse yun. Bakit? Dahil siya mismo ang naglagay ng batas. Law of gravity, law of sin, and death. Hindi niya na pwedeng i-reverse yun. He tried, pero hindi lahat. Hello? Bago pa siya bumaba, di ba? Doon sa Garden of Eden, alam niya na kung ano nangyari. Tinanong niya, yes, pero alam niya na kung ano talagang nangyari. Kaya nga meron na siya agad remedy, di ba? To cover up sa kasalanan ng tao. Tayo ang nagkasala, pero siya ang bumata ng punishment. That is the beautiful exchange, no? So how can we express, diba, our gratitude? Alam niyo mga kapatid, dumarating talaga sa punto ng tao, dumarating talaga sa punto ng buhay ng isang Kristiyano yung manlalamig because of their circumstances. And actually, I'm asking the Lord, why are you allowing me to be here again? Di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman nyo na nagtatrabaho ulit ako. So I really don't know why, what's the purpose and what's the reason. Kasi oftentimes, I misjudge the ministers and the Christians. How? Pag nakikita ko, no, ako as a pastor, nakikita ko yung mga members ng mga ministers. Bakit ganun? Pag nagpipicture kayo sa labas, kasama niyo yung mga katrabaho niyo, ang saya niyo. Pero pag nandito kayo, ang dami niyong sinasabi. Hello? Okay.
Ang ginawa ng Lord, nilagay niya ako sa sitwasyon. And this is how it feels. Nung napunta ako ngayon sa corporate world again, at every time napupunta ako sa church, nagkaroon ng difference. Hello? Nakaka-relate ba dito yung mga nagtatrabaho? Nung dati wala ka pang trabaho, sobrang bigat ng weight ng church. Tama ba? Pero nung napunta ka sa trabaho, nagkaroon ka ng trabaho sa labas, nagkaroon ka ngayon ng comparison. And maybe that's one of the reason kung bakit may mga taong nagtrabaho sa labas na nanglalamig. Bakit? Because they tend to compare their colleagues dito sa mga kasama sa church. Tama, mali? Hello, please answer me. 'Di ba? Yung tipong pagkapasok mo sa trabaho, yung mga tropa mo nakangiti sa'yo, pare, kamusta pare? 'Di ba? Pare, lunch tayo? Pare, kamusta? May report ka na ba? May benta ka na ba? Pare, tara, yosi tayo. Pero hindi ako nag-yosi. May witness ako, yan, katrabaho ko. Yung mga nagyayang mag-yosi, nag-yosi sila. Ako, nandun lang ako. Bakit di ka nag-yosi? Sige lang. I want to shine my light. Makakatukso, no? Pero paano ko sila madadala? So, ganun yung nangyari. Nagkaroon ng comparison. Same as, parang anak ka, di ba? Di ba? Anak ka ng pastor, di ba? Akala ko kung ano sasabihin mo kanina. Muntik ka ng, anak ako ng pastor. Di ba? Medyo malapit na doon, ayusin mo. Maraming nawasak na tahanan. Akala ko ganun yung mga no? So anak, di ba? Ako na-experience, naranasan ko pag tuwing aalis ako ng bahay. Syempre, pagdating ko ng school, di ba? Hindi naman sila yung pamilya ko pero ngingiti sila sa akin. Ang ganda ng pakikitungo kasi tropa-tropa to Tama ba? Hindi naman papakita ng tunay na ugali yan. Pero pagdating sa bahay, feeling mo toxic kasi mapupuna ka ng nanay mo, ng tatay mo, hindi ka na naman naglinis because that is your chores. Tama, trabaho mo yun Doon ka nakatira sa bahay. Sinong hindi gumagawa ng household chores? Yung mga bisita, tama? Sumagot si Mama, si Monique. Bisita ka ba? The normal thing is, ang hindi gumagawa ng household chores, yung mga tamad, hindi naman tamad, no? Yung mga bisita. Tama, mali? Pag membro ka ng pamilya, kailangan mong gawin yung mga gawaing bahay. So pag nasisermonan ka, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung gawaing bahay na dapat mong ginagawa dahil membro ka ng pamilya, guys. Tama, mali? Nakikita nyo na ba kung saan tayo papunta? Okay. So, pag lumalabas ka ng bahay, feeling mo ang ganda, ang sarap sa pakiramdam, yung mga tropa mo kasama mo. Pero sino ang tunay na may malasakit sa'yo? Pamilya. My point is, you may compare your outside world here in this church. Diba? Makukumpara mo yung mga taong kasama mo sa trabaho, na ang saya nyo lagi, diba? Biruan ng biruan. Pagdating sa simbahan, masesermonan ka pa ni Kuya AJ. Kasi may mali yung lyrics mo, mali ka ng transition, di ba? Minsan si pastor pa masesermonan ka rin. Minsan si pastor Laki sumasablay. Ay, ako ba? Hindi, di ba? So, yung parang feeling mo toxic, but bakit ka nasesermonan? Because that is your household chores, pero hindi mo ginagawa ng maayos. Nag-commit ka Ano ba ibig sabihin ng commitment? 10%? 15%? 25%? 30%? Grabe. Naipasok pa yon. Di ba? Ang ibig sabihin ng commitment, kailangan mong gawin, kailangan mong ibigay 100%, no matter what. Tama?
You need to thrive. You need to do whatever it takes. You need to do it. You need to deliver it. Tama? Bakit? Kasi pag hindi, may consequence. So masisisi ba natin yung mga leaders natin pagka nasa sermonan tayo, wala naman tayong sweldo. Kung yun ang iisipin mo, wala na. Hindi naman to secular job. This is what we are born to do. Diba? This is your work. This is not a job. Hello, naintindihan niyo ba? We are one family. Tama? Tayo ay pamilya ng ating Panginoon. Mas mabigat pa to. Naintindihan natin? Yung mga kasama natin, napupunaman tayo because hindi natin ginagawa yung nararapat na gawin para sa Panginoon. You can just imagine, how can you express? Diba? Hindi mo man lang masipra ng maayos yung tutugtugin. Diba? Hallelujah. Buti na lang, mahusay yung drummer natin, si AJ, Diba, Jay? Naiintindihan niyo po ba? So, hindi natin talaga pwedeng ikumpara ang pamilya ng Panginoon sa labas. Maaring masaya, pero subukan mo, dumating yung problema. Tingnan mo kung sasamahan ka pa nila. Sa masaya lang yun. Diba? Pero pagka oras na ng kailangan ng panalangin, kailangan ng emotional support, kailangan ng ano ba yan? O basta yun, emotional support and financial support. Makikita mo bandang huli, pamilya mo pa rin ang gagabay sa'yo at susuporta sa'yo. Tama? Naintindihan po natin mga kapatid. Because we are in just one family. Bad trip ka sa katabi mo, patagalin mo lang, siguro kahit mga 5 minutes, pwede na ba yun? Because the best is yet to come. Sabihin mo sa katabi mo, the best is yet to come. Number one, we must be a fruit-bearing Christian. We need to be a fruit-bearing Christian, mga kapatid. Di ba? Bakit? Kasi pag wala sa'yo yung fruit of the Spirit, madali kang matangay ng mundo. Aakalain mo na mas masaya sa mundo, ayoko na magsimba. Alam mo ba, dumating ako sa point na gano'n, sabi ko sa asawa ko, parang nakakawalang gana, yung mga kasama ko sa simbahan, parang ang hirap ngumiti. Yung pala, tinatakpan na ng demonyo yung mata ko. Kasi lagi kong nakikita, yung mukha ni James, lagi nakangiti. Sa tuwing, pre, asan ka? Ano kayo hanap? But praise the Lord, hindi ako papayag na ganun mangyari sa akin. In fact, dadaling ko yung katrabaho ko dito para maging kapamilya ko siya sa Panginoon. Pwede ba? Diba? Diba, Tol? Mas masarap na tayo ay nasa pamilya ng Panginoon. We must be a fruit-bearing Christian. Paano mo masasabi na matured na yung puno? Pag namunga ka. Tama? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Sino dito nakakaramdam ng ganyan pag nasa loob ng simbahan? Hindi nyo ba nararamdaman that when you enter the place of, we can call this heaven, no? Diba? Ito yung inassign ng Panginoon sa atin eh. Diba? Hindi nyo ba nararamdaman but that when you enter the sanctuary, parang nawawala lahat ng bigat. Pwede naman pala eh. Tama?
Pwede naman pala bakit hindi natin bitbitin yung sanctuary sa buhay natin? Ay, hallelujah, sana nakuha niyo yun. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Di ba sabi ko kanina, ang mundo nilikha ng meron ng batas. So lahat ng bagay sa mundo, lahat na nangyayari sa mundo, gumikilos ayon sa sistema at batas. Yung law of gravity, alam nyo naman to. Pag hinagis mo yung isang bagay, babagsak. Tama, mali? Di ba? Pag kumuha ka ng sharp object, hiniwa mo yung balat mo, imposibleng hindi ka mahihiwa. Tama, mali? Pag ibinabad mo yung sarili mo sa kasalanan, ano yung law? For the wages of... Ang galing ni Pastor Aston Pambihira, kaya siguro hindi nakakagaw. Ha? Reverend. Kasama na natin yan lagi, no? Pag nasa MMTSM tayo, no? Siya na yung kasama. Deacon Aston. Di ba? Deacon, minsan bacon, di ba? Kaya pala hindi siya nakakagawa ng page. Mamaya magtutuos tayo, Ngayon, pastor ako, mamaya manager mo na ako. So, mga kapatid, there is a law. Lagi yan. But against such thing, there is no law. So, tingin mo, sinong pwedeng kumontra sa love? Di ba? May kaaway ka, pinakitaan mo ng love. Matatameme na lang yun. Tama? Alam niyo ba si Tanjiro? Natawa na naman to. Meron siyang pinapakisamahan na member ng Slayer Corp. Sino ba yun? Yung demon din yun pero ganun yung buhok Sino ba yun, mami? Si Genya. Ang galing talaga ni Aston. Adik ka talaga minsan sa Si Genya. Si Genya, talagang inaano siya tinataboy siya, pero siya, ang pinapakita niya, kindness. Ano nangyari? Na-win niya si Genya. Tama? Naging tropa niya na si Genya, di ba? Bakit? Because against such things, there is no law. Hello? Naiintindihan niyo ba? Sabi ko kay James, nainis ako dyan, Nainis ako dyan kay Kaloy, Di ba? Talagang trip niya ako, alam mo yun, susumbong sa boss, ganito. May balbas na naman si Lucky, boss, Bawal kasi may balbas sa amin, Kaya pansin nyo, lumulutang yung pagiging siopaw ng mukha ko. Naitatago ko yan sa balbas. Pati balbas ko pakailaman, alam mo yung sumisip-sip ng term, di ba? Pero pag nakikita ko siya, talagang medyo kumukulula yung dugo ko. Pero pag kinausap ko na, I need to show love. Naintindihan? Hindi mo naman pa-plastikin, Kailangan talaga genuine din yung pagmamahal mo. Mararamdaman niya yun, Pag talikod ko, nainis pa rin ako sa'yo. Pero I'm working. Di ba? Bakit? Kasi hindi pwedeng tingi-tingi ang character ng fruit. Tama? Parang bumili ka ng isang kotse, hindi pwedeng headlight lang. Pag binili mo yung kotse, kasama lahat ng features. Hindi pwedeng bibili mo yung kotse, pero pwedeng side mirror muna. Noong nakaraan, pumunta kami ng Maserati. Presyo pa lang ng cover ng side mirror, 45,000 na. Hindi pa side mirror yun, Cover lang. Cover lang yun. Di syempre, punta ako ng Maserati, naka-coat and tie pa ako. Magkano yan? Hindi po kami nag-disclose ng presyo. Send ko na lang po sa inyo email. Pero tinignan ko yung mga nandun sa stall, yung sa glass stall. Nakita ko, ito lang kaya ko, cover na yung side mirror. Pwede ba? Pwede bang yun ang bilhin mo? Paano ma-enjoy yung kotse? Pag bumili ka ng kotse, lahat ng features kasama. So, if you will bear the fruit of the Spirit, hindi pwedeng
joy lang. Lahat kasama. Amen? Hallelujah. Can you bear it? Can you bear it? Because that is a number 2. You can bear it. Sabi mo sa katabi mo, you can bear it. Kaya mo yan. Bakit? Kasi meron ngang nakagawa eh. May nakagawa. Pag may nakagawa, di ba sabi mo, di ba nga sinasabi natin, kung kaya niya, kaya ko rin. Tama, mali. Kaya niya, kaya ko rin. Yun yung ating motivation eh. Diba? Tignan niyo to mga kapatid, pinagdaanan nila Paul. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. Grabe talaga mga taga-Asia. Unang panahon pa lang talagang problemado sila eh. Sa Asia. We were under great pressure for beyond our ability to endure. Naramdaman din naman nila. Sino ditong nakakaranas ngayon yan? Yung sobra na yung pressure sa buhay na parang feeling niya hindi niya nakakayanin. Di ba? Recently lang, si Sister Fresh dumaan sa matinding troubles, di ba? Noong mga time na yun, feeling mo, kaya mo pa ba? Kaya naman. Very good. I commend you. Di ba? Pero di ba may mga circumstances tayo sa buhay na parang feeling natin, parang hindi ko na kaya eh. Tama? Masyado na malakas si Presi sa mundo ng mga tao. Kailangan niya nang pumunta sa mundo ng mga masyado na siyang malakas. So, pero meron talagang may mga circumstances na parang feeling natin parang di na natin kaya. Tama, mali? Pero kasi even them eh. Di ba? Ang sabi niya, so that we despair of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. Parang mamamatay na kami dito, sabi niya. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God. Nangyari to para at least hindi kami manangan sa sarili naming kakayanan. Dahil kung lahat ng bagay, feeling natin, kaya yan, we will rely on ourselves. But, dumarating tayo sa punto ng buhay natin, I believe, lahat tayo na-experience, na parang ganito nakalaki yung problema, parang mas malaki na sa akin. No? We all know that in this world, we will face trials of many kinds. But, take heart. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Alam mo, if you will meditate the Word of God day and night, itong isang lang to eh. Diba? Araw-araw, sabi ni Raf sa akin nung nakaraan, Tol, I have this revelation that every life, every day is a test. Grabe, yung kapatid ko nagkakaroon ng revelation. Amen. Diba? Every life. Pinakita ng Lord sa kanya yan. Na every day is a test. So let's work. Let's work again. Diba? Araw-araw may test. Let's work. Let's work again. Nag-fail ka, work again. Nanalo ka, still work. Don't be complacent. Nanalo ka ngayon against the temptation, nakatakbo ka. Tomorrow, there will be a temptation again. Hindi titigil ng demonyo kakatempt sa'yo. Because the enemy came to steal, to kill, and to destroy. And he is like a roaring lion looking for someone to devour. And you remember this, mga kapatid, if the enemy is just like a roaring lion, there is a lion inside us. Hallelujah. Hallelujah. A real lion that is sometimes, just sleeping. Tulog lang yan eh.
Gisingin mo. Di ba? Deep inside your lungs. There is a lion. That's a real lion because the Spirit of God is dwelling within us. Who is the real lion? Jesus. Tinanggap mo siya, ibig sabihin, nasa iyo na yung leon. Di ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Remember this. What the tree is, so it is fruit. Luke chapter 6, verse 43 to 45. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick up or pick figs from thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out the good stored up in his heart. Amen? Kung ano yung iniimbak mo sa puso mo, yun ang lalabas sa'yo. For the overflowing of the heart, the mouth speaks. Kaya nga, ano sabi? You will know them by their fruit. Kung nagtataka kayo, paano mo malalaman ng fruit? Paano mo malalaman kung yung Christian na to immature pa? You will know them by their fruit. Kung ano yung lumalabas sa bibig. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na pagkain ang makakapagpadumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi nung isang katrabaho ko, buti pare, pwede sa inyo kumain ng dugo. Oo, kasi ang sabi sa Biblia, sabi ko sa kanya, hindi na yung kinakain mo nagpapadumi sa'yo, kundi yung mga salita na lumalabas sa bibig mo. Amen? Hallelujah. Our God is holy. Anong kailangan mong gawin? Because, bakit? Bakit kailangan? For what the tree is, so its fruit. Kailangan ganun din yung bunga. Hindi pwedeng may isang bunga, may isang puno, anong bunga? Magtataka ka pa, sinabi na nga yung mais eh. Nag-isip ka pa, ano kayang bunga ng mais? May isang puno. Di ba? Minsan, dati nadali pa ako ng avocado. May isang puno, anong bunga? Apple? So, naintindihan natin? So, we will know them by their fruit. Kung meron kayong mga kapatid na parang medyo nalilihis, we can correct them but don't condemn them. No? Brother, medyo napapadalas na yung pagmumura mo. Medyo hindi mo na naiiwasan. No? There is just one thing na hindi natin maiiwasang magduda at mainip. Tama? Kaya yung mga Kristiyano, pag merong iniintay na panalangin, ano ang kalaban? Inip. Tama? Inip. Anong sabi dun sa fruit of the Spirit? Patience. That is one of the character of the fruit of the Spirit. Isang characteristic lang yun, hindi siya item ha. Character lang yun. What we need to do is to be patient and wait. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crops, patiently waiting for the autumn and spring rains. Diba? They're patiently waiting. Diba? Though it linger, it will surely come to pass. Sabihin mo sa katabi mo, darating din yun. Ang umaayaw, ang nagwawagi. Praise the Lord. Alam niyo, maraming salamat po sa Onesimus. Alam niyo ba ibig sabihin ng Onesimus? Sino po dito nakakalam ng Onesimus? Because the brands you wear also molds you. Alam niyo ba yun?
There is a transference of the Spirit there. Napag-aralan namin yan doon kay Bishop James, di ba? Ando ka ba ng pastor? The name Onesimus comes from the Greek word Onesimus, which means useful, profitable, or helpful, no? So tama yung sinabi ni Pastor Paul. In the Bible, New Testament letter to Philemon, Onesimus was a servant who ran away from his master Philemon, but later became a Christian through the Apostle Paul. Paul then described him as someone who was once useful, but had now become useless pala, but now had become useful, both to him and to Philemon, playing on the meaning of his name. Oh, ang ganda, no? Hallelujah. Sino pang gusto ng Onesimus? Sino po dito gusto maging Onesimus? Di ba? All we have. Di ba? All of us wants to be useful by God. Di ba? Sinong gusto magpagamit sa Panginoon? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, let's love each other. Sabi, if you love each other, the people will know that you are my disciples. Amen? Let us be fruitful. You know, the best is yet to come. You just need to wait and be patient. No? Pag sumuko ka agad, wala kang matatanggap. Alam niyo ba yung mga meme na may hinuhukay sila, ilang inch na lang mahuhukay na nila yung diamond pero sumuko sila kasi wala pa sila nakikitang clear na diamond eh. Pero kung hindi sana sila sumuko, nakuha nila eh. Di ba? Wala namang masama kung hindi ka susuko. Amen po ba? Hallelujah. Mari po ba tayong lahat ay tumayo? May natutunan? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagpapaalala sa amin ng iyong mga salita ngayong gabi. We really thank you for bringing us this message. Nawa ang mga nakarinig ng iyong mga salita ngayon ay tumimo sa kanila ang mga binhing ito at may isagawa nila sa kanilang mga pamumuhay para sa iyong kalwalatian. Ito pong aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.